High School Diaries Part 5. Bumigat ang atmosfera sa loob ng Grade 10 Diamond nang pumasok si Miss Carmel. Hindi ito ang karaniwang pormalidad ng isang guro. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng awtoridad na ngayon lang naramdaman ng mga estudyante. Sa tabi niya ay isang binatang ang tindig pa lang ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Class, listen carefully. I want to introduce your new classmate, Heath Xavier. You heard it right, didn't you? Yes, Class Xavier High School is named after his family dahil sila na ang opisyal na may-ari ng buong institusyong ito. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napatitig si Heath sa likuran ng silid. Biglang rumehistro ang gulat sa kanyang mga mata nang mamukhaan ng babaeng nakaupo roon. Si Caprice, ang babaeng muntik na niyang masagasaan kahapon. Hindi makapaniwala si Heath na ang babaeng hinahanap niya ay narito lang pala. Hindi naman makatingin ng diretso si Caprice. Pakiramdam niya ay umurong ang lahat ng tapang niya kanina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng desk at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa bilis ng tibok. Lord, tulong! Bakit hindi ako makagalaw? Bakit dito pa? Bakit siya pa ang kailangang maging may-ari ng school na to? Heath, you may take the seat. Tumayo si Miss Carmel sa gitna ng silid, hawak ang isang test tube habang sinisimulan ang diskusyon tungkol sa chemical reactions. Sa kabila ng pormalidad ng klase, ang hangin sa pagitan ni Heath at Caprice ay tila punong-puno ng static electricity na anumang oras ay pwedeng magliyab. Class, today we are discussing chemical reactions and catalysts. Sa science, may mga pagkakataon na ang dalawang substances ay hindi dapat magsama dahil nagdudulot ito ng pagsabog. Pero minsan, kailangan lang ng isang catalyst o tamang tiyempo para magbago ang reaksyon ng isa't isa. Sino ang makakapagbigay ng halimbawa kung paano maiiwasan ang isang masamang reaksyon? Dahan-dahang itinaas ni Heath ang kanyang kamay. Nanatiling kalmado ang kanyang boses. Ma'am, I believe the most effective way to prevent an explosion is by calculating the right velocity. Sometimes, an element moves too fast not because it intends to cause damage, but because that is simply its nature. The problem arises when the element it hits is far too reactive. Shouldn't we consider that the collision might have been a mere accident? Agad na nagangat ng tingin si Caprice. Hindi niya hinayaang matapos ang binata nang hindi siya bumabawi gamit ang sarili niyang lohika. Ma'am, every reaction is strictly dependent on the action. Kung ang isang elemento ay dumating ng sobrang bilis at muntik nang makawasak ng iba, natural lang na maging unstable ang reaksyon ng kabilang panig. You can't just blame nature, because in science, every movement should be controlled. Ang hirap kasi sa ibang elements, akala nila sapat na ang mag-iwan ng residue o bakas ng presensya nila para isiping maayos na ang lahat. Namangha ang lahat sa sagot ng dalawa. Habang tumitindi ang palitan ng dalawa, dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng may awtoridad na nagpatahimik sa buong klase. Actually, Ms. Carmel, both points are valid if we look at the law of conservation of mass. In any chemical reaction, nothing is truly lost, only transformed. Heath is right that nature dictates movement, and Caprice is correct that every action has a consequence. But the goal of science isn't to blame the elements, it's to find the right equilibrium. Ang gulo ay hindi matatapos sa bilis o sa pag-iwas, kundi sa pag-unawa kung paano magsasama ang dalawang elemento nang hindi nasisira ang kani-kanilang atomic structure. We don't need to avoid the reaction, we just need to control the environment. Napanganga na lang si Miss Carmel sa sagot ni Caprice at Heath, lalo na kay Sofia na sa unang pagkakataon ay nakita niya. Ito na magaling sumagot